Ito yung mga sinisiraan ng mga DDS. Ito yung pinipilit na sinasabi ng mga DDS, walang ginagawa. Ayan, patuloy po ang pagsusulong doon sa mga pagprotekta, doon sa mga vendor sa kalsada. Yung mga kapwa natin Pilipino na nagtsatsaga sa init, sa araw, yung mga grab driver, yung mga fishball vendor, sino pa? Yung mamang sorbetero. Ewan ko ba? Siguro yung misis ko gusto maging vlogger din. Gusto maging TikTok influencer. Araw-araw sumasayaw. Mamang sorbetero, putik na yan. Hindi, hindi, hindi ko na nga pinapakinggan. Ano? Mamang sorbetero. Ewan ko kung sino nagpauso niyan. O eto po mga kababayan, proteksyon at benepisyo ng mga informal na mga manggagawa. O yan ang mga kawawa nating mga kababayan. Halos yung mga nandyan po, yan yung walang mga pension, yung mga walang health insurance, walang kahit ano na proteksyon. Kapag ka nagkasakit, stop, walang kita sa araw-araw. Ano po ang isinusulong na House Bill ni Congressman Martin Romualdez, Magna Carta of Workers in the Informal Economy. Good news para sa mga street vendors, driver, tindera at mga nasa informal economy sa buong bansa. Protektado na ang inyong kabuhayan at benepisyo. Mabuti pa po yung mga isinusulong nila eh. Ano po? Merong naipapakita eh. Na ebidensya. Pero yung mga nagsusulong po at laging nagsasabi, magnanakaw si Martin Romualdez, hanggang ngayon po, wala pa din pong maipakita na ebidensya. Sabi ni Chai, maganda yung isinusulong niya, Ninong Ramos. Hindi, pero mas maganda ka pa din dyan. Lalo na kung ikaw ay magpapakain na. Seguridad sa pwesto, proteksyon laban sa biglaang pagpapaalis at kumpiskasyon ng mga kagamitan. Ayan, may mga nakikita tayo, basta na lang yung mga nagkiklearing. Bigla, akin na yung mga yan. Itatapon yung mga kung ano-anong mga tinitinda. Tapos yung iba inuuwi ng mga nagkiklearing. Kawawa. Ayan, bibigyan ng proteksyon yan. Social protection, pinalawak ang access sa SSS, PhilHealth at iba pang mga benepisyo sa gobyerno. Suporta sa negosyo, pagkakaloob ng tulong puhunan, ang pinakamahirap, at kailangan bago mag-umpisa ng negosyo. Puhunan, di ba Ninong Tinabi? Pagkakaloob ng tulong puhunan at mga training upang lalo pang lumago ang inyong kabuhayan. Kasi po sa pagnenegosyo, hindi naman po basta-basta, sabak, sige, gusto ko itong negosyo nito, itayo yan. Gusto ko itong ganito, itayo yan. Kapag hindi mo alam at wala kang proper na training, naku po, ang ending ng iyong negosyo ay malamang malugi ho, mga kababayan. Kaya po, nandiyan si Congressman Martin Romualdez at paniwala ko, kasama ang Tingog Party List, mga bossing, isinusulong po nila yan. At eto pa, yung sa presidente naman po, isinasama ko na hutong lahat, mga kababayan, ipinapaliwanag at pinapakita ko na lahat to, kaysa kayo, kaysa fake news kayo, madali kayo ng mga Jason sa na mga impormasyon. At least eto ho, legit po. Alam ko, walang masyadong interesadong makinig doon sa mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos kasi alam na natin, tayong lahat alam naman natin na kumikilo si Pangulong Bongbong Marcos. Pero para kapag kayo napunta na pasyal doon sa mga vlogger ng mga DDS, pag tinanong kayo, ano nagawa ni Bongbong Marcos? Ibalandran nyo to sa mga pagmumukha nilang may mga korikong. Ano po? Presko sa biyahe, aircon, waiting area sa LRT. Biruin mo yon hindi ka nagaganon-ganon, Hindi ka na iinit-init, Para pagka naman dating mo, doon sa trabaho mo, pagka hindi yung kagaya, antay ka ng train, wala pa yung train, ang tagal, pawis na pawis ka na doon. Pawis na pawis ka na. Pagdating mo doon sa iyong trabaho, ang bantot mo na, kaamoy mo na o kamukha mo na yung isang vlogger ng mga DDS na may banil sa kilikili. Sino pa namang gaganahang employer?
kapag ka nakita ka pawis at dugyot at amoy baktol ka na. Di ba? Siyempre, kaya yan, iniisip ng Pangulo yan. Lalo na ngayon ha, magsasummer ho, mga kababayan. O, tag-init. Di ba? At least yung paghihintay mo, ay naka-air condition ka. Pagdating mo, doon sa pupuntahan mo, ay mabango ka pa din. Di ba? Air condition waiting area para sa lahat ng pasahero, mas maayos na pagko-commute daw ho, mga kababayan. At nakita nyo ho yan. Di ba Susana J. at Joel Q ng Cereza Force? Ganyan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho yun, magbe-belt tayo. Belt, puro minadali. Tingnan mo, nagsibagsakan yung iba. Ilan ang pangako sa mga Pilipino? 120, belt. Ilan ang natapos? 14. Dalawa, o yung isa, pinatanggal. Yung Mount Kamuning. No? Kasi naman, hindi pinag-isipan eh. Para lang may maibida tayo sa mga Pilipino. Para masabi natin, madami tayong proyekto. O sige, mag-Mount Kamuning tayo. Bahala sila dyan. Mahulog sila sa pagkataas-taas niyan. Di ba? Ano ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Gibayin natin to. Ano po? Gibayin natin to. Palitan natin ng mas maayos at tamang proyekto at tamang mga kagamitan ang ilagay natin dito. Tumawid ka man, hindi ka kakabahan, hindi ka matatakot. Kahit magpabalik-balik ka pa, hindi ka matatakot. Tapos, dadagdagan pa ng mga air condition na waiting area. Ay, anak ng tinapa. O baka madamay na dyan yung sa mga carousel, yung mga pinag-aantayan ng mga carousel. Ano ho? Ganyan si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ultimo, mga maliliit na mga ganyan, no, na makakapagpa-ginhawa, gaan sa araw-araw na pamumuhay ng mga kapwa natin Pilipino, tututukan niya yan. Okay na yung good news. Babanat na tayo? Game na? Ready na ho kayo mga kababayan? Kasi hindi ko alam kung saan uumpisahan ito eh. Gusto niyo po ba umpisahan kay Jason sa mga kababayan? No? Kasi may sinabi ko dito sa vlog ko, mga bossing. Siguro kahapon niya tayo kung di ako nagkakamali. Ang sabi ko, kapag ka nakapag-bail na si Jason sa, okay na yan. Kasi yung libel naman, meron yung meron yung bail. Pwedeng magbayad at pansamantalang makalabas si Jason sa.